Habang na kami ng boyfriend ko, sa aking kwarto, biglang binuksan ni Mama ang pinto at may ginawa siyang hindi ko nagustuhan dahil sa Dear 8 Vine. Isa ako sa mga silent readers mo. Hindi ko alam kung paano magkwento, pero pipilitin ko na mas malinaw para mas maunawaan nyo kung saan ako nanggagaling. Ako po si Christy, 26 years old, at may boyfriend po ako si Carl, 28 years old. Medyo matagal na rin kami and open naman kami sa aming mga pamilya at masasabi kong maayos ang relasyon namin. Hindi perpekto, pero totoo at walang tinatapakang tao. Kasama ko sa bahay si Mama, retired, na siya at wala na ring masyadong ginagawa, kundi mag-zumba kasama ang mga kaibigan niya. Araw-araw, halos pare-pareho ang routine niya. Umaalis siya ng hapon at kadalasang umuuwi ng bandang 7 ng gabi para mag-dinner. Kaya kabisado ko ang oras niya, alam ko kung kailan ligtas, kung kailan tahimik ang bahay. Tuwing weekend, madalas abala si Mama buong araw. Kaya minsan, dinadala ko ang boyfriend ko sa bahay. Hindi naman palagi. Hindi rin naman may balak agad na may mangyari. Pero may mga araw talagang nadadala ka. Pagod. Mahal mo yung tao. Tapos pakiramdam mo ligtas ka sa sarili mong bahay. Isang araw hindi ko inasahan ang mangyayari. Hindi ko planado na may mangyayari kami ng boyfriend ko noon. Nadala lang talaga kami ng emosyon. Sa sobrang kampante ko, nakalimutan kong isara ang pintuan ng kwarto. Akala ko wala pa si Mama. Akala ko may oras pa kami. Hindi ko alam na maaga pala siyang uuwi. Biglang umulan daw. Nag-uwian ang grupo nila sa Zumba. At sa sobrang pagkabigla, ni hindi ko na malaya na nasa loob na pala siya ng bahay. Hanggang sa nakita niya kami, hindi siya sumigaw, hindi siya nag-eskandalo. Binuksan niya ang pinto, tumingin sandali tapos sinara ulit. Ang tanging sinabi niya lang ay isang paalala. Mag-ingat kayo. Siguraduhin niyong walang mabubuo. Doon lang kami natauhan. Doon lang bumalik ang hiya, takot at kaba. Huminto kami agad ng boyfriend ko. Pareho kaming gulat, pareho kaming tahimik. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Akala ko kahit papaano pinalagpas na ni Mama. Pero nagkamali ako. Makaraan ang 2 araw, may dinala siyang lalaki sa bahay. Hindi basta lalaki. Kumpare siya ng papa ko. Ang parehong lalaking matagal nang pinagsilusan ng papa ko noon. Ang lalaking naging dahilan ng matinding away nila ni Mama. Ang lalaking inuugnay ko sa stress na dinanas ni Papa hanggang sa inatake siya at tuluyang nawala. Para sa akin matagal ko nang sinisisi si Mama at ang lalaking iyon sa pagkawala ni Papa. Hindi man direkta, pero alam kong may parte sila sa sakit, selos, at stress na kinimkim ni Papa bago siya nawala. At ngayon dinala niya ang lalaking iyon sa mismong bahay namin. Ipinakilala niya pa sa akin bilang boyfriend niya. Parang gumuho ang mundo ko. Pinagsabihan ko si Mama. Hindi ko napigilan ang emosyon ko. Sinabi ko sa kanya ang nararamdaman ko, na masakit, na bastos, na parang walang respeto sa alaala ni Papa. Pero imbes na makinig, siya pa ang nagalit. Sinumbat niya sa akin ang araw na nakita niya kami ng boyfriend ko. Nung nakita ko kayong may ginagawa, wala kang narinig sa akin, sabi niya. Hinayaan kita. Kaya dapat maging fair ka. Kung hinahayaan kita sa gusto mo, hayaan mo rin ako sa gusto ko. Parang sinampal ako ng mga salita niya. Para bang ginamit niya ang pagkakamali ko para bigyang katwiran ang matagal na niyang ginagawa. Para bang gumanti siya, hindi lang sa akin, kundi pati sa alaala ng sariling asawa niya. Ang mas masakit, binigyan niya ako ng kondisyon. Makipaghiwalay ka sa boyfriend mo, hihiwalayan ko yung kumpare ng papa mo. Hindi ako makapaniwala. Bakit ako makikipaghiwalay? Wala namang kaming nilolokong tao. Hindi ako naging kabit. Hindi ako sumira ng pamilya. Samantalang siya, matagal na. Alam niya ang kasaysayan. Alam niya ang sugat na binubuksan niya. Pakiramdam ko, hindi lang ako anak na pinagsabihan. Para akong sinubukang kontrolin, saktan at patahimikin. Ginamit niya ang pagiging fair para ipantay ang tama at mali. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano ko siya haharapin bilang nanay, bilang babae, at bilang taong nasaktan din. Ang alam ko lang, hindi lahat ng pinapayagan ay tama. At hindi lahat ng katahimikan ay ibig sabihin ay patawad.